Hello guys! Welcome back to my channel. So ang vlog na ito is about the effectivity of taking online education. So dito sa vlog na ito, i-share ko yung mga ideas ko and based on my experience kung paano naging effective yung online education at kung ano yung mga ginawa ko at ano yung mga attitudes na in-apply ko and behaviors and observations din. So tara at samahan niyo ako na i-discover yung mga effective and not effective practice of taking online education. So una, dito tayo sa effective ways of taking online education. So paano naging effective ang pagkuha ng online education? Kasi marami pa ring tao sa ngayon kahit na ang online education is a very popular way of taking or finishing your bachelor's, master's, or any type of diploma. Marami pa ring nag-judge dyan na hindi siya effective. Yes, kasi hindi talaga lahat is magiging effective. Depende pa rin kasi talaga sa learner, gaya ng sinasabi ko sa aking mga previous vlog, na hindi nakadepende sa school or sa institution lahat ng magiging effectivity ng pag-aaral. So, nakadepende lahat yan, majority sa learner. So, dito tayo sa effective. So, bakit nga ba nagiging effective ang pag-take ng online education? So, una, kasi isang self-learner or isang highly initiative individual ang isang nag-aaral ng online education. So, yun yung isa sa mga dahilan. So, kagaya ko, isa akong self-learner, mahilig ako matuto or mahilig ako mag-aral ng sarili about some types of works or mga task. Kapag may binigay kasi na task sa akin sa work, hindi ako agad nagtatanong, itinatry ko munang aralin kung kaya ko bang i-apply or kaya ko bang tapusin ng ako lang, nang walang hinihinging assistance. So, sa assistance pa lang, meron yung nagsasabi na kung hindi ka mahilig magtanong, hindi ka matututo. Sometimes, hindi mo kailangan magtanong kasi kailangan mong i-push yung sarili mo para matuto. Ang style ko sa pagtatrabaho ng mga task is mapaskul man yan or mapatrabaho, hindi mo na ako magtatanong talaga. So, kasi yan ang pinaka-best style. I-push mo muna yung sarili mo up to the limit. Kung talagang hindi na kaya, doon ka lang humingi ng tulong. So, doon siya nagiging effective. Pangalawa is kung ikaw ay isang techie type na person. So, techie type is sa online education kasi, just for your information or for your awareness, you are dealing with technology kasi dyan. So, hindi ka nakikipag-deal sa isang papel lang. Hindi ka nakikipag-deal sa pagsusulat. So, ang online education, at the very end of the day, kailangan mong iisipin yan. Kapag nagsimula ka, hanggang sa matapos ka, lahat yan ay based in technology. So, kailangan very aware ka, very updated ka, na ganitong technology, na ganito ang gagawin mo. Kasi para hindi ka mahirapan sa pag-navigate ng mga pages sa LMS, sa school pages, or any other web-related activities. Kasi more on web-related activities ang online education. So, yun yung kailangan mong malaman dyan. Pangatlo is, kung ikaw ay mahilig mag-research, kasi ang online education or distance education na sinasabi is hindi siya based on face-to-face schooling. Iba kasi ang face-to-face. Sa online schooling, more on research. So, kailangan marami kang nababasa online or marami kang binabasang libro. Kasi yun ang experience ko. Lalo kapag nag-aral ka sa ibang bansa, hindi ka gaya sa Philippines na more on exam yan, online. Pero sa ibang bansa, lalo sa bandang Europe or US, konti lang ang lesson mo. Doon ka may stress sa research. So, in honest feedback yan galing sa akin. So, kasi ako nakapag-aral na ako ng internationals. Kaya, ang international is very different than the Philippines ano ba yung tawag doon? Sa Philippine curriculum. Kasi, sa Philippine curriculum, more on exam, majority yan. Sa international, hindi exam. Magre-research ka, gagawa ka ng parang summary ng iyong napag-aralan, gagawa ka ng something about thesis na naman, para mga mini-research siya. So, ma-share ko lang yung aking master's degree, more on
5,000 words research ang submission bago ka ipasa. And ilang beses pa yan nababalik para ka nag-thesis din. Pabalikin ng mga 6 or 7 times minsan umabot pa ng 10 times. Yung current na thesis ko umabot na ng 41 times na binalik. So, yun yung mga dadaanan mo kapag nasa international school ka mag-aaral. So, kailangan talaga mahilig ka mag-research kasi kung hindi, mahihirapan kang makapasa at tapusin yung online schooling at hindi yan magiging effective kung ikaw ay nasa field na ng trabaho. So, yun yan. So, next is kung ikaw ay nagtitake ng course which is related to your current profession. So, isa yan sa magiging way na magiging effective ang iyong online education kasi dito yung theory, nandito na yung actual. So, pagbasa mo dito, may a-apply mo na kaagad dito. Kasi, ikaw ay nagtatrabaho at taga-aral sa parehong profession. Yun actually mostly ang pinaka-best recommendation. Kahit ako, tatanungin mo ako, yun ang pinaka-recommendation ko. Kung ano yung current mo na trabaho, kung ikaw ay mag-aaral, kunin mo yung current mo na trabaho. Kasi para hindi ka na mahirapan i-justify na ito yung napag-aralan mo. So, yun yung advice galing sa isang online learner na kagaya ko. Next is, kung ikaw ay nagtitake ng course na yung passion mo talaga, yung gustong-gusto mo, yung happy ka. Kasi, yung passion kasi na sinasabi, lagi ko sinasabihan, kung ikaw ay passion sa isang bagay, kailangan mong pagyamanin yan kasi hindi natin alam. Yan pala ang magbibigay ng opportunity sa iyo para mag-change ang iyong life. So, lifelong vision yan na ang passion natin kailangan i-carry forward kasi minsan yun pa ang nagbibigay sa atin ng opportunity to be developed further. At yun ang nag-change ng ating kinabukasan. Yun ang magbibigay ng mas magandang future. Kasi ang pag-aaral, lagi ko sinasabi yan, ang pag-aaral is hindi yan taking only for to becoming a very good professional pero nakakabit yan sa pangalan natin hanggang pagtanda, hanggang mawala na tayo sa mundo, nandoon pa rin yan. Hindi yan nawawala, hindi yan naangkin ng iba. So, yun yung kailangan natin gawin, na mag-aral tayo dahil masaya tayo na yun ang kinuha natin at yun ang gustong-gusto talaga natin na ikabit sa pangalan natin. And last is, sa effectivity is priorities oriented. Yes, so nagiging effective lang ang isang online education or any educational opportunities or any, kung kahit naman face-to-face yan, kung ikaw ay priorities oriented. So ano yung priorities oriented? So maraming tao na, let's say, gusto mo mag-aral ng business administration, pero ang iniisip mo naman is different. Gusto mo matapos yung business administration degree mo ng within 2 years. Pero party ka naman ng party, lagi ka lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. So, where is the priority? Ang priority, kung gusto mo siya matapos in a short period of time, kagaya ko, kailangan mong i-sacrifice yung mga other components ng buhay mo. Ako, to be honest, sasabihin ko sa iyo, maraming friends na nag-aaya na lumabas, marami na friends na nagsasabi na bakit hindi na ako pumupunta sa kanila, marami yung makakilala na nagsasabi na bakit lagi na lang ako nagkukulong sa bahay, kasi meron akong priority. Ang priority ko is to finish my education faster than the regular time. Kailangan mas mabilis ako dun sa oras na kung kailan ko dapat siya matapos. So let's say, dapat matapos ko ang isang BS ng 4 years, pero gusto kong matapos within 3 years. So, kailangan ko talaga mag-sacrifice ng most of the happiness na meron ako, yung mga side hustles na sinasabi. Bakit ka naman lalakwat siya ng araw-araw or linggo-linggo kung meron ka pang dapat tapusin about your schooling. So, ito ay based on real life experience. Ang example dyan is meron akong katrabaho na gusto ma-promote sa trabaho. Pero nasabihan siya na, paano kaya tayo po-promote? Hindi ka nga nakapagtapos ng vocational. So, doon ko na na-realize na tama pala, kailangan ko magkaroon ng degree. Kasi yun ang magbibigay sa akin ng much better opportunity para sa trabaho. And yung person na yun, just to
share with you, ang sabi niya sa akin months before, bago siya nagtanong ng promotion, hindi ko kailangan mag-aral kasi meron na akong experience sa trabaho at hindi naman ibig sabihin na nag-aral ka, mapopromote ka sa trabaho din. So, yes, tama naman yun. Hindi ibig sabihin na nag-aral ka ay mapopromote ka sa trabaho. Hindi ibig sabihin na nag-aral ka is maganda na ang buhay mo. Pero, kung nag-aral ka at ginamit mo yan, at in-apply mo yan ng much better doon sa profession mo or doon sa field na ginusto mo. One thing for sure, after some time or after how many years, mag-prosper talaga ang career mo. Kagaya ko. So, ang purpose lang kasi ng pagkuha ko ng education is to have some idea lang talaga kasi kung paano siya when it comes to building myself. Kasi naging much more confident ako nung nagkaroon ako ng higher degree, especially nung nakapag-masters ako. Pero hindi ko nakakalimutan yan na mag-stay grounded. Remaining as is pa rin. So, isa yan sa mga itinuturo ko sa sarili ko. Self-reflection ang tawag dyan. So, yun yung isa sa mga pino-point out ko dyan para maging effective ang iyong education at para maging much better ka na tao sa iyong personal, professional, at social life. So, dito naman tayo ngayon sa bakit hindi naging effective ang pag-take ng online education? So, una is irrelevant yung degree na kinuha mo dun sa comparing dun sa profession mo. So, yun yung sinasabi ko kanina na kapag gusto mo maging more effective yung iyong pag-take ng online education, dapat pareho sa profession. Kasi, na-mention ko ito dun sa isang vlog ko na ang pag-change kasi ng isang profession to another, lalo kapag ikaw ay nagtatrabaho, is mahirap. Hindi ganun kadali. Dahil kung marami kang connection, why not? Sige, try. Okay, yun. Paano kung wala kang connection? So, kailangan mo siyang i-focus doon sa area kung saan ka mismo saan ka nakapagtrabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho na. And isa pa is, kung irrelevant yung course mo doon sa trabaho mo is, mahirap siyang i-justify, i-shift towards na alam mo na yung ginagawa mo. So, yun yung isa sa mga mistake ng mga ibang nagtatrabaho na nag-aaral na hindi nagiging related doon sa trabaho nila yung inaaral nila. Kasi kung yun ang goal mo na makapagtrabaho ng makakuha ng much better opportunity, then find a degree which is related to your current profession or occupation. So, yun yun. Pero kung ang goal mo naman is, for example, kung ako ay isang housekeeping coordinator sa hotel at gusto kong mag-teacher, okay, fine. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko dun sa vlog ko about sa online schools, na pwede yung mag-shift ka from your current profession na hindi related sa profession mo, like teacher, accountant, or engineer. Kasi yung mga yon may mga license. So, yun okay. Pero meron kasi akong kakilala na yung mga hindi license kumuha siya ng iba ang trabaho niya sa course na kinuha siya. Kumuha siya ng Business Administration major in Human Resource Management. And siya ay isang nanny. So, ang pinaka-best dyan, kung ikaw ay isang ganyan ang trabaho mo, kumuha ka ng something na makakakuha ka ng license. Kasi, yun ang pinaka-best na shifting opportunity, or not unless nga na meron kang malaking connection or meron kang mas malaking potential doon sa connection mo na makakapasok ka ng bagong trabaho, so that shift, then go for it. So, kailangan mo i-consider yung mga factor bago ka mag-shift from one career to another. Yun lang yan. So, next is, hindi nagiging effective ang pag-take ng online education kung ikaw ay spoon-feeding type na tao. So, ang spoon-feeding kasi yun yung hindi ka na nagkakaroon ng initiative. Gusto mo yung lahat na lang sabihin sa'yo. Maraming tao na ganyan. So, marami ako nakikita dyan. Kahit dito sa trabaho, marami yan. So, isa yan sa mga dapat mong i-consider na dapat, yun yung sinasabi na highly initiative ka na type. Kasi kung hindi ka highly initiative, dito ka babagsak sa spoon-feeding type. Kailangan sabihin mo pa na ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Hindi kasi ganoon ang purpose ng online education. So, makikita nyo yan pag tinignan nyo itong sinasabi ko, maraming tao na pag nag-comment dyan, spoon-feeding type to. Maraming tao na mag-complain dyan, spoon-feeding type to.
Kasi ako, pag tinanong mo ako, hindi ako ganun ka-knowledgeable, pero willing ako matuto. Kasi ako yung type ng tao na mahilig ako mag-embrace ng change. Kahit nasabihin mo pa sa akin mahirap yan, hindi ko urongan yan. Kasi kailangan mo yung gawin para matuto ka, plus para mag-improve ka din. So yun. And next is, yun nga, yung lack of initiative. So kung hindi ka ganun ka highly initiative sa buhay, ay wala ka talaga magagawa sa pagtitake ng mga ganyan. Hindi ganun kadali ang journey na yan kung hindi ka well-disciplined to take that initiative, to take it up higher, to take it up more, para mag-take ka ng more task, more sacrifice, para matapos lang yung journey na yan. So, maraming tao na hindi matatapos yan dahil sinasabi, pera. Kung pera naman, hindi mo masasabing pera ang problema kasi kahit ako, pera din ang problema. So, hindi ko lang iniinda. Sinasacrifice ko lang yung other parts ng aking personal life para lang mailagay ko dun sa education. So, maraming way yan. Kung talagang gusto natin, marami tayong magagawa dyan. So, next naman is unstable internet connection. Yes, talagang part yan ng hindi siya naging effective pagdating sa online education. Kasi, kapag unstable ang internet mo, hindi ka talaga makapagtapos ng on time, kahit na highly initiative ka pa. So, factor na yan, kailangan mong i-consider yan. Kasi ako din is, ilang beses ako na-delay sa school dahil sa unstable internet connection. Kaya naman, lagi ako may backup just in case na hindi nagkaroon ng magandang connection yung internet ko. Meron akong data sa mobile para i-open lang directly and continue. So, ganun lang yan. Kasi minsan dito, ganun din. Kahit saan yan, dito na-experience ko na 2 to 3 days walang internet yung pinaka-main internet line namin. So, naka-backup ako ng data sa phone. So, binabalance-balance ko na lang doon kung paano ko siya matatapos on time nang hindi ko na i-spend ng mas higher ang aking mobile data na backup. And fifth is the side hustles. So, hindi talaga magiging effective yung online education kung marami kang side hustles. So, friends here, friends there, party here, party there. So, yan. Maraming tao ang ganyan kasi hindi nila kayang i-give up yung mga ibang side hustles na meron sila. So, meron appointment sa ganitong friends. Yun yung sabi ko dito sa isang kakilala ko na sabi niya kasi meron kaming meet every week na mga kaibigan. So, sabi ko, ano bang mas importante sa'yo? Ano ba ang goal mo? Makipagkaibigan na mas marami? Or gusto mo mag-aral na matapos mo yung gusto mo? Kasi hindi mo pwedeng ipagsabayan, sabi ko sa kanya. Either one lang pipiliin mo dyan. Kung gusto mo marami kang kaibigan, huwag ka magre-reklamo na hindi ka makapagtapos dahil ikaw ang pumili niyan. So, ganun ang direct advice ko. So, hindi kasi ibig sabihin na may pangarap ka, hindi ka magsasacrifice kung free ka talaga. Magsasacrifice at magsasacrifice ka. Kung hindi yan puyat at pagod, financial yan. Kung hindi yan financial, relationships naman ang masasacrifice mo. So, kailangan natin tanggapin yung part na yan. Kasi, gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan natin i-embrace yung change kahit mahirap kasi for the better yun, para sa ating future din. So, yan ang ina-advise ko sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala ko na nagtatanong tungkol dyan. Na kung gusto mo makapagtapos while ikaw ay nagtatrabaho, kung gusto mo magkaroon ng higher educational qualification, grabe talaga ang sacrifice yan. So, nagbabayad ka na, nagsasacrifice ka pa. And, ako is, ranas ko lahat yan. Hindi ko sasabihin dito sa vlog na ito yan kung hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko tungkol dyan. Kasi ako, nakatapos na ako ng ilang course. 4 courses na through online education. And yung 4 courses na yun is nakatulong yun sa aking career development. So, and isi-share ko lang sa inyo dito sa vlog na to, ang online education kasi actually ang nagdala sa akin dito sa aking vlogging journey. At yung vlogging journey naman na ito, ang nagdala sa akin para mag-share sa inyo kung ano yung na-experience ko through my online educational journey. Para at least, aware din tayo na hindi lahat ng tao is nagkakaroon ng magandang chance o nagkakaroon ng magandang start
nung kinukuha nila yung journey nila on taking their online education. So kung ikaw ay nanonood at meron ka pang alam na ibang mga effective ways and non-effective factors sa pag-take ng online education, so please comment sa aking comment box, and don't forget to share, like, and subscribe to my channel para maging updated ka sa aking mga next vlogs. Thank you for watching and good day. Bye!